Sa matinding banggaan ng kanilang mga kamao, tumama ng buong lakas ang suntok ni Sorayang sa mukha ni Heavenly Tiger, napabitaw ito at napaurong ng malayo habang tumilapon ang dugo mula sa kanyang bibig, namumula ang kanyang mga mata sa galit at sakit, habang nanginginig ang buong katawan dahil sa bigat ng pagtama na halos dumurog sa kanyang panga at mukha. Hindi naman nakaligtas si Sorayang dahil agad ding nakaganti ang matandang halimaw at tumama ng malakas sa kanyang mukha at panga, tumalsik ang dugo mula sa kanyang bibig, at napahilig siya dahil sa lakas ng suntok, sa kanyang isipan ay naramdaman niya ang hapdi at bigat, ngunit sa halip na matakot, lalo lamang umalab ang kanyang loob at pagnanais na magpatuloy pa sa labanan. Mabilis at walang humpay ang palitan ng kanilang mga suntok at atake, na nagdulot ng sunod-sunod na pagyanig at pagkabasag ng lupa sa ilalim nila. Ang bawat banggaan ay lumilikha ng matinding liwanag at alon ng hangin na humahampas sa paligid. Ang kanilang mga katawan ay napapaligiran ng kani-kanilang enerhiya, ang isa ay maputi at makinang, habang ang isa naman ay matingkad na pula at madilim, habang parehong matatag at hindi nagpapahina ng loob. Sa isang iglap ay nagawang itulak palayo si Sorayang sa Heavenly Tiger gamit ang lakas ng kanyang puwersa, at napaatras habang iniiwasan ang sunod nitong atake. Dahil sa lakas ng atake napaatras siya ng malayo, ngunit nakahanda na siya para sa depensa. Huminto sandali si Heavenly Tiger at mariing nag-utos na ibigay at isuko na sa kanya ang kanyang mga alagad, mahinahon ngunit puno ng pang-uuyam na sumagot si Sorayang at nagtanong kung gagawin ba ito ng matanda kung siya ang nasa kanyang kalagayan at sitwasyon. Lalo pang nagalit si Heavenly Tiger at nagbanta na kung hindi ito susunod at ibibigay ang mga ito, ang buong palasyo ng mga halimaw ay hahabol at wawasakin siya at ang lahat ng kanyang kasama. Idinagdag pa niya na magsisimula na ito ngayon din mismo at walang atrasan. Sa halip na matakot at umatras, ngumiti lamang ng nakakuloko at puno ng kumpiyansa si Sorayang. Sinabi niya na kung nais nitong magsimula ng digmaan ay ayos lamang sa kanya at tinatanggap niya ito ng buong puso. Idinagdag pa niya na mula sa sandaling iyon, isa sa aktibo at ilalabas na ng kanilang samahan ang ganap na sistema ng digmaan na may tanging layunin na lipulin at waksakin ang buong palasyo ng mga halimaw. Nagalit at tinuwanan lamang ito ni Heavenly Tiger, na sinasabing walang katotohanan at kapangyarihan ang sinasabi nito dahil ang isang matanda ng masamang samahan ay walang ganyang karapatan at kapangyarihan. Mahinahon ngunit mariing itinama siya ni Sorayang at sinabing hindi siya isa lamang matanda, at higit pa roon ang kanyang tunay na katayuan at kapangyarihan. Sa ilalim ng kanyang mga paa, unti-unting nagbitak at nagkawatak-watek ang lupa habang lumilitaw at kumakalat ang mapulang liwanag at apoy na nagmumula sa kanyang katawan. Tumingin ng diretso at puno ng kumpiyansa si Sorayang habang inihahayag ang kanyang tunay na pangalan na si Sorayang. Dagdag pa niya na siya ay ang alagad ng makalangit na demonyo na si Lee Cheonsang, habang kanyang mga mata ay kumikislap ng pulang liwanag habang nagsasalita. Sa pagdinig ng pangalan at katayuan ni Sorayang, nanlaki ang mga mata ni Heavenly Tiger at puno ng pagkagulat at takot ang kanyang mukha. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig at nakita, dahil ang mga pangalang binanggit ay sadyang kinatatakutan at iginagalang ng lahat. Muli na namang nagsalita si Sorayang at idinagdag na siya rin ay ang ikatlong ginoo ng banal na samahan. Sa kanyang paligid ay lumitaw at kumalat ang matinding enerhiya at mapulang apoy na sumasabay sa bawat salita niya. Sa malayo at sa ibang bahagi ng kabundukan, narinig at naramdaman ng mga tauhan ang malakas at nakakatakot na ugong at yabag na dumarating. Isa sa kanila ang nagbabalita na may dumarating at marami sila, na puno ng pag-aalala at takot sa kanyang tinig. Ang lupa ay patuloy na yumanig at ang alikabok ay tumataas, habang ang mga anino ng dumarating ay unti-unting lumilitaw. Nakita at nakilala nila kung sino ang mga dumarating at sumigaw na mga halimaw ito. Agad na nag-utos si Gek na maghanda at humarap sa labanan. Ang bawat isa ay nagulat at natakot, ngunit napilitang kumilos dahil sa utos at panganib na nasa harapan nila. Si Heavenly Tiger ay puno ng pagkalito at pagtataka habang nakatingin sa paligid at nagtatanong kung ano ang nangyayari at kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Sa kanyang tabi ay nakangiti lamang ng nakakuloko si Sorayang at nagsabing napakahusay talaga ni Goldie dahil nagawa nitong tipunin at dalhin ang lahat ng mga halimaw na nakatira sa bundok Elaw. Napagtanto ni Heavenly Tiger na ito na ang ganap na labanan laban sa banal na samahan. Sa kanyang isipan ay sinabi niya na hindi na siya dapat magtipid at magpigil pa ng lakas at kapangyarihan, at kailangan nang gamitin ang lahat ng mayroon siya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at puno ng matinding desisyon, habang ang galit at pagnanais na manalo ay lalong umaalab. Buong lakas at puwersang itinaas ni Heavenly Tiger ang kanyang kamao, na lumikha ng matinding alon at liwanag na tumagos hanggang sa kalangitan. Sa ibang puok, nakita ng mga tauhan ang liwanag at sinag na tumama sa langit, at isa sa kanila ang nagsabi na iyon na ang hudyat upang sumama at lumaban kasama ang kanilang Panginoon. Itinuro nila ang direksyon at sinabing doon matatagpuan ang gubat ng walang hanggang halimaw.
Agad na nag-utos ang namumuno na kumilos na silang lahat at pumunta roon ng mabilis upang makarating sa tabi ng kanilang Panginoon, ang bawat isa ay kumilos ng sabay-sabay at puno ng bilis. Sa utos na tumakbo ng mabilis hanggat kaya, lahat sila ay sabay-sabay na tumakbo at sumugod patungo sa tinuturo ng liwanag, ang alikabok at hangin ay humahampas sa kanilang likuran dulot ng bilis ng kanilang pagtakbo. Tumingin ng diretso si Sorayang kay Heavenly Tiger at sinabing alam niyang mayroon pa itong mga itinatagong lakas at kakayahan na hindi pa ipinapakita. Dagdag pa niya na may mapang asar ng ngiti at sinabing sa palagay niya ay natakot ito, tinawag pa niya itong maliit na pusa bilang panghahamak at pagmamaliit. Sa ibaba, nagaganap ang matinding labanan sa pagitan ng mga tauhan ng palasyo at ng mga halimaw na tinipon ni Goldie, mga lobo, oso, at iba pang mababangges na hayop ay sabay-sabay na sumalakay at lumusab, habang ang mga tao naman ay sumisigaw sa sakit at takot habang lumalaban, ang ingay ng kanilang pagsasalpukan ay umalangaw-ngaw, at ang dugo at alikabok ay naghalo-halo sa hangin, walang humpay ang pag-atake at pagtatanggol ng bawat panig. Sa gitna ng kaguluhan, sumigaw ng buong lakas si Heavenly Tiger at tinawag ang pangalan ng kanyang dakilang nilalang, ang Hari ng Tigre. Mula sa itaas ay bumaba at lumitaw ang dambuhalang puting tigre na puno ng mga guhit at may mga matang maningning at nakakatakot. Ito ay umungal ng napakalakas habang dumaluhong at winawasak ang lahat ng humaharang sa kanya, ang bawat hampas ng kanyang atake ay nagpapabagsak at pumapatay sa mga halimaw. Biglang siyang yumungol ng napakalakas na tumatagos hanggang sa kaluluwa ng sinumang nakakarinig. Kasabay nito ay napaatras at natakot ang lahat naghalimaw habang nakatingin sa isang dambuhalang tigre sa kanilang harapan. Ang dambuhalang tigre ay nakatayo sa gitna at lumalaban ng mag-isa laban sa daan-daang halimaw. Habang nakamasid, napagtanto at inisip ni Sorayang na ang tigre ay sadyang mabangis at mapanganib, napansin niya na ang lakas at bigat ng presensya nito ay kakaiba at naiiba sa uri ng kapangyarihan na taglay ni Goldie. Dagdag pa niya sa kanyang isipan na kahanga-hanga at nakakatakot ang kakayahan nito, dahil sa isang simpleng ungol lamang ay nagawang takutin at mataranta ang lahat ng mga halimaw na karaniwang walang kinatatakutan. Sa kabilang dako, nakatayo si Goldie sa ibabaw ng matarik na bato habang ang kanyang katawan ay kumikinang at puno ng makulay na liwanag at enerhiya, ang kanyang mga mata ay matalas at nakatuon sa nagaganap na labanan, habang ang hangin ay humahampas ng malakas sa kanyang mahabang balahibo at buntot. Sabay-sabay na umungal ang mga dambuhalang nilalang, mga lobo at oso, na ang kanilang mga mata ay kumikinang ng kulay lila at asul. Nagsimula ang matinding labanan kung saan ang mga nilalang ay sabay-sabay na sumugod at lumusab sa mga tauhan ng palasyo. Si Goldie ay nasa gitna rin ng kaguluhan, lumalaban ng walang takot at gumagamit ng kanyang kapangyarihan upang durugan ang mga kalaban. Sa gitna ng digmaan, nagkaroon ng pagkakataong magpalitan ng salita si Sorayang at Heavenly Tiger, tawang-tawa at puno ng pang-uuyam na sinabi ni Sorayang na parang hindi dapat paghambingin at pagtabihin ang dalawang nilalang. Tinanong ni Heavenly Tiger kung naniniwala na si Sorayang na kaya niyang manalo laban sa kanila sa tulong lamang ng kanyang kawan ng mga halimaw. Bago pa makasagot si Sorayang, biglang may dumaan na napakabilis at maitim na anino sa itaas, na lumikha ng malakas na hangin at ugong, nanlaki ang mga mata si Sorayang sa gulat at pagkabigla. Lumitaw si Heavenly Tiger na nakataas ang parehong kamao at puno ng matinding enerhiya at liwanag sa kanyang paligid, buong puwersang isinigaw niya na ang lahat ng mga halimaw na iyon ay walang halaga at walang bisa sa kanya, parang wala lang ang mga ito sa kanyang paningin at lakas. Lalo pang nagulat at nagalit si Sorayang, at sumigaw pabalik na tinawag itong hanggal at tanga. Itinanong niya kung balak ba nitong wasakin at sirain ang buong kabundukan at ang buong lupang kinaroroonan nila dahil sa tindi at kawalan ng pag-iingat sa ginagawa nitong kapangyarihan. Hindi pinansin ni Heavenly Tiger ang sinabi ni Sorayang, bagkus ay lalo pang umalab ang kanyang galit at lakas, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng matinding puting liwanag at ang kanyang mukha ay puno ng puot at matinding desisyon. Sa isang iglap ay nagpakawala si Heavenly Tiger ng napakalakas na puwersa at enerhiya mula sa kanyang katawan, na lumikha ng matinding pagsabog sa gitna ng digmaan. Ang lahat ng halimaw na malapit sa kanya ay tinangay at tumalsik palayo dahil sa bigat ng pagputok, kasabay nito ang mga lupa ay nagbitak at nagkawatak-watek, habang ang liwanag at ingay ay tumagos hanggang sa pinakamalalayong lugar. Ang lakas ng puwersa ay tumuloy at tumama hanggang sa matarik na kabundukan sa malayo, na nagdulot ng malakas na pagsabog at pagguho ng mga bato at lupa. Sa ibang bahagi, ang mga tauhan ng palasyo ay patuloy na tumatakbo ng mabilis habang sumisigawan at nag-uutusan na bumilis pa ang takbo. Sinabi nilang kailangan nilang makarating sa tabi ng kanilang Panginoon sa loob lamang ng kalahating oras upang makatulong at sumama sa labanan.
Biglang sumigaw ng malakas ang isa sa mga pinuno ng hukbo upang itigil muna ang lahat, ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat at pag-aalala habang nakatitig sa paligid, at ang mga kasama niya ay biglang natigilan at napahinto rin, na puno ng pagtataka, ang buong paligid ay saglit na natahimik at nabalot ng pagkalito. Mula sa ibabaw ng isang mataas na bato, lumitaw si Hungarian, buong lakas siyang sumigaw at inutusan ang lahat na tumigil agad sa kanilang ginagawa at huwag nang humakbang papasulong, sa kanyang likuran ay makikita ang mga tauhan na sabay-sabay na bumaba at lumapit. Habang naglalakad siya ng mabilis at may diin, narinig ang kanyang reklamo tungkol sa utos na natanggap niya mula kay Sorayang, ipinahayag niya na inutusan lamang siya ng ikatlong ginoo na pumunta sa lugar na ito na sadyang mainit at nakakapagod. Patuloy siyang nagsalita habang nakaharap sa mga kalaban, at sinabi niya sa kanila na dapat nilang pakinggan ang kanyang sasabihin, ipinaalala niya na dumating sila dito agad-agad matapos tapusin ang dalawang mahihirap na misyon na magkasunod, at dahil doon ay nasa napakasama at galit na kalooban siya sa kasalukuya, habang ang mga tauhan sa harapan ay lalong nagalit at sumigaw pabalik, tinatanong kung sino siya at bakit niya sila pinipigilan, at kung hinahanap ba nila ang kamatayan. Sa kanyang isipan, napabulong na lamang si Hungarian at inamin na mas marami pala at mas malakas ang bilang ng mga kalaban kaysa sa inaakala at inaasahan niya noong una, may bahid ng pag-aalala at pagtataka sa kanyang mukha habang sinusuri ang dami at lakas ng mga nakapaligid sa kanya, at napagtanto niya na hindi magiging madali at simpleng gawain ang kanyang kailangang harapin. Sinabi sa kanya na ang kanilang pangkat na tinatawag na pangkat ng masidhing demonyo ay sanay at kayang tiisin ang lahat ng uri ng sakit at hirap, ngunit sa pagkakataong ito ay alam niyang hindi magiging madali at magaan ang laban ng kanilang kakaharapin, ang mga kasamahan niya ay nakatingin sa paligid na puno ng paghihirap at pagod. Mula sa itaas ay biglang lumitaw at tumalon pababa ang isang lalaki na mabilis at magaan ang kilos, binalingan niya si Hungarian at sinabing matalas pa rin at hindi nagbabago ang dila at pagsasalita nito, nagulat si Hungarian at hindi nakapagsalita agad habang nakatingin sa bagong dating. Habang nakatingin ng mabuti at nakikilala ang mukha at anyo ng lalaki, napabulala si Hungarian ng pagtataka at tinawag ito sa kanyang titulo bilang Heneral ng Demonyo. Nagtanong siya kung ano ang dahilan at kung ano ang nagdala rito sa Heneral at kung bakit siya naruroon sa ganitong oras at pagkakataon. Binalik naman siya ng Heneral ng parehong tanong at sinabing iyon din mismo ang nais niyang itanong sa kanya. Ang lalaki ay si Jiang Chu, ang ikaapat na Heneral ng 108 Heneral ng Demonyo, mula sa unit ng banal na Heneral ng banal na samahan ng makalangit na demonyo. Ipinaliwanag ni Jiang Chu na tinawag at ipinatawag lamang siya ng ikatlong ginoo upang pumunta rito, at napansin niyang tila ganoon din at pareho ang dahilan kung bakit naroon din ang Heneral. Sumagot naman si Hungarian at sinabing mabuti na rin iyon, dahil alam niyang ang isang taong may antas at lakas na katulad niya ay siguradong makakatulong at magiging malaking halaga sa kanilang kailangang gawin at harapin. Mahinang tumawa at sumang-ayon si Hungarian habang mahigpit na hinahawakan at inihahanda ang kanyang sandata, sinabi niyang tama at sumasang-ayon siya sa desisyon, at handa na siyang kumilos at gawin ang dapat nilang gawin. Walang paabi at walang awang sumugod si Hungarian sa gitna ng mga kalaban, habang sumisigaw na lahat sila ay tiyak na mamamatay na sa araw na iyon, ang kanyang galaw ay mabilis at matalas, at sa bawat hampas ng kanyang sandata ay may namamatay, kasabay nito ay mga tauhan ay sumisigaw sa sakit at gulat habang sila ay tinatamaan at nababuwal, at ang ingay ng labanan ay muling umalangaw-ngaw sa buong kagubatan. Sa ibang bahagi ng digmaan, makikita ang matinding paglalaban, ang mga lupa ay nagbitak at nagkawatak-watek dulot ng bigat pagsabog, ang mga katawan ay nagliparan at ang mga ungol at hiyawan ay naghalo-halo, habang ang alikabok at usok ay tumatakip sa buong tanawin. Sa ibabaw ng matarik na bato ay nakatayo si Goldie, ang kanyang katawan ay kumikinang at puno ng makulay na liwanag, habang ang kanyang mga mata ay matalas at nakatuon sa gitna ng kaguluhan. Sa isang ligtas na pook, nakabitin at nakahawak sa gilid ng bato si Sorayang habang karga ang walang malay na prinsesa, mahina siyang tumawa at inamin sa kanyang sarili na halos mapahamak at maging masama ang lahat kung hindi sila nakapagligtas agad. Sa gitna ng mga gumuhong bato at usok, nakatayo si Heavenly Tiger na puno ng galit at pagkamuhi, sinisi at inilarawan ni Sorayang si Heavenly Tiger bilang isang baliw na walang konsensya, dahil nakita nito na pinatay at winasak pa nito ang sarili nitong mga tauhan at kasama para lamang makamit ang kanyang layunin. Mula sa itaas ay makikita ang lawak at laki ng pinsalang nangyari, habang sa ibaba ay nakatayo si Heavenly Tiger at nakamasid lamang, sinabi ni Sorayang at inamin niya na tunay ng kahanga-hanga at kapuri-puri ang lakas at kakayahan ni Heavenly Tiger, at nakita niyang nararapat lamang ito sa pagiging Panginoon at pinuno ng palasyo ng mga halimaw.
Agad na kumilos si Sorayang at tumakbo palayo habang karga pa rin ang prinsesa. Sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan muna niyang dalhin at ilagay ang prinsesa sa isang ligtas na puok na malayo sa panganib at labanan. Habang nananatili sa gitna ng digmaan, napagtanto at inisip ni Heavenly Tiger na napakalaki at napakaraming lakas at enerhiya ang kanyang nagamit at naubos sa kanyang huling matinding atake. Sa kabila ng lahat at kahit na nanghihina, naalala niya at inisip na nasa itaas pa rin at nasa panganib ang kanyang mga minamahal na alagad, nagkaroon siya ng matinding desisyon at sinabi sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat, kahit pa kailangan niyang isakripisyo at ipahamak ang sinuman at anumang bagay, mailigtas lamang sila at makuha ang kanyang nais. Sa kabila ng lahat ng panganib at hirap, matibay na nanag ang kanyang kalooban at sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang iligtas si Guiyang, anuman ang mangyari at anuman ang maging kapalit. Nakalatag sa lupa ang ilang mga tauhan na nakatali at walang kakayahang kumilos. Buong lakas at puwersang sumigaw si Heavenly Tiger habang pilit na umaakyat sa matarik at mabatong pader, inutusan niya ang kanyang sarili at ang kanyang katawan na bumangon at huwag sumuko kahit na ang bawat hakbang ay mahirap at puno ng sakit. Sa isang iglap ay tumalon siya ng napakataas at dumuluhong pababa patungo kay Sorayang, habang sumisigaw ng buong lakas, habang si Sorayang ay nanatiling nakatayo lamang at mahinahong nakatingin sa paparating na panganib. Habang nasa ere pa lamang ay sumigaw na muli si Heavenly Tiger at nagbanta na mamamatay na ang kaharap niya sa sandaling ito, buong puwersang ibinaba niya ang kanyang kamao na tila ba nais niyang durugan ang buong lupa at lahat ng nasa ibaba, habang si Sorayang ay mabilis ding kumilos at umiwas. Biglang sumigaw si Sorayang ng pangalan ng kanyang pamamaraan, pitong gabi na talam, ang kanyang sandata ay kumikinang ng mapulang liwanag at enerhiya habang humahawi ito sa hangin, lumilikha ng matalas na tunog at ugong. Mabilis niyang itong kahuna habang naghahanda sa pagkontra-atake. Muling kumilos si Sorayang at gumamit ng isa pang pamamaraan, ang kuko ng mailap na hari, kasabay nito ay ang kanyang espada na gumuhit ng mga pulang linya sa hangin habang siya ay umiikot at sumugod. Tinamaan at tinabig si Heavenly Tiger ng mga sunod-sunod na hampas at hiwa, dahilan upang siya ay mapaurong at mapadaig sa sandaling iyon. Sa kanyang mukha ay makikita ang matinding pagkagulat at takot habang napagtanto niya ang laki ng lakas at kakayahan ng kanyang kaharap. Muling sumugod si Sorayang habang sumisigaw ng pangalan ng kanyang pinakamalakas na pamamaraan, kamao ng kidlat ng makalangit na demonyo, habang ang kanyang buong katawan ay napaliligiran ng nagliliyab na pulang enerhiya, si Heavenly Tiger ay napaurong at halos matamba sa bigat ng paghampas. Tinamaan ng buong puwersa si Heavenly Tiger at napabulalas siya ng daing habang napaatras ng malayo, habang ang kanyang likuran ay nagpakita ng matinding pasa at sugat dulot ng atake. Mahinahong nagsalita si Sorayang habang nakatayo ng tuwid at nakaturo sa kaharap, sinabi niya na ang pamamaraang ginamit nito ay umabot lamang sa ikatlong antas ng kasanayan, at bagaman hindi ito masama at kapuri-puri, kulang pa rin ito, dagdag pa niya na kailangan pa nitong magsanay at pagbutihin ang kanyang kakayahan, at tinawag niya itong muli sa panghahamak na pangalang maliit na pusa. Sa kabila ng hirap at sakit, muling sumigaw si Heavenly Tiger at ipinahayag na naroon na ang kanilang Panginoon ng palasyo upang iligtas at sagipin sila, kanyang mga minamahal na alagad, mariin niyang inutusan silang lahat na bumangon at kumilos na, at nagtanong kung bakit hindi pa sila gumagalaw. Mahinahong sumagot si Sorayang at sinabing hindi na sila babangon at hindi na sila kikilos pa, ipinaliwanag niya na kung nais nitong kunin at iligtas sila ay mas mabuti pang lumapit at gawin na mismo nito ang nais nito. Biglang napalingon at nagulat si Sorayang habang napabulalas ng pagtataka, ang kanyang mga mata ay nanlaki at puno ng pagkalito habang nakatingin sa likuran at sa direksyon ng mga tauhan. Nakita niya ang mga tauhan at alagad ni Heavenly Tiger na dahan-daang tumatayo at gumagalaw, kahit na sila ay nakatali at dapat ay walang kakayahang kumilos. Sa kanyang isipan ay paulit-ulit niyang itinanong kung paano ito nangyayari at paano sila nakakagalaw pa rin, dahil sigurado siyang tinatakan at hinaranggan niya ng lubusan ang kanilang mga lakas at mga punto ng enerhiya. Ipinaliwanag niya na sigurado at tiyak siyang tinatakan at hinaranggan niya ng lubusan ang kanilang mga pangunahing sentro ng lakas pati na rin ang lahat ng kanilang mga puntong panloob at panlabas. Sinabi pa niya na ito ay kakaiba at hindi karaniwan, at inamin niya sa kanyang sarili na mayroon siyang hindi naiintindihan at nakaligtaang detalye na nagdulot nito. Sa ibang bahagi, makikita si Gek na pilit na umaakyat at kumakapit sa gilid ng bato habang humihingal at napapaungol dahil sa hirap at sakit. Habang nakatingin sa malayo at sa mga gumagalaw na tauhan, mahina at puno ng pag-aalala na tinawag ni Gek ang pangalan ni Guiyang. Buong lakas na sumugod si Heavenly Tiger mula sa ere habang sumisigaw ng matindi. Sa halip na umatras, mabilis na umakyat at sumugod din si Sorayang patungo sa kalaban habang hawak ng mahigpit ang kanyang espada na kumikinang ng mapulang liwanag.
Habang nakatutok ang kanyang espada at puno ng kumpiyansa, nagsalita si Sorayang at nagbabanta na dahil napakahalaga ng mga alagad nito, siya naman ang uunang lalapit at tatapos sa kanila. Sa isang iglap ay inilabas ni Sorayang ang kanyang pinakamalakas at nakakatakot na pamamaraan, ikalawang anyo ng siyam na ulit na hindi matitinag na kapahamakan, daan ng walang hanggan, ang kanyang espada ay napaliligiran ng dambuhalang apoy at pulang enerhiya na umikot at lumawak sa buong paligid, na lumilikha ng matinding init at liwanag na halos bumulag sa sinumang nakakakita. Nang mapagtanto ni Heavenly Tiger ang tunay na layunin at lakas ng atake, napabulalas siya ng matinding pagtanggi at takot habang nakatitig sa dumarating na kapahamakan. Sumabog ang atake at lumikha ng dambuhalang pagsabog na umabot hanggang sa kalangitan. Kasabay nito ay dahan-dahan siyang bumaba, habang sa kanyang harapan ay tumataas ang dambuhalang ulap ng usok at apoy. Sa ilalim ng lahat ng pinsala at sa gitna ng mga bitek-bitek na lupa, nakita ni Sorayang si Heavenly Tiger na nakadapa at ginagamit ang sarili nitong katawan bilang pananggalang at takip sa mga alagad. Napuno siya ng pagtataka at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita, at sa kanyang isipan ay paulit-ulit niyang tinanong kung bakit at paano nito nagawang ilagay ang sarili sa panganib para lamang iligtas ang iba. Kitang-kita ang lawak ng pinsala at ang malalalim na bitek na nabuo sa lupa dulot ng atake, sa gitna nito ay nakatayo si Sorayang habang sa kanyang harapan ay nakahandusay si Heavenly Tiger at ang kanyang mga alagad. Sa di kalayuan, puno ng pag-aalala si Gek at takot habang nakatingin sa nakadepang katawan ni Heavenly Tiger sa gitna ng mga bitek-bitek na lupa, mahina at nanginginig niyang tinanong kung maayos pa ba at buhay pa rin ang kanilang Panginoon ng palasyo, habang ang usok at abo ay unti-unting bumababa at bumabalot sa buong paligid. Ngunit bigla na lamang kinahawakan ng Heavenly Tiger ang leeg ni Gueyong habang kanyang ay nagliliwanang sa enerhiya. Kasabay nito ay mabilis niya hinigop ang chin ni Gueyong nang walang pag-aatubili. Habang dahan-dahan na itong naging bangkay dahil sa nauubos na enerhiya sa kanyang katawan. Biglang siya sumigaw ng buong lakas, isang hiyaw na puno ng puot at lakas na umabot hanggang sa malayo. Sa ibang bahagi, patuloy na tumatakbo sina Gangwi at Dumpil para makatakas sa humahabol sa kanilang dalawa. Itinaas ni Tang John ang kanyang kamay habang lumilikha ng matinding enerhiya at hangin na kulay lila at puti. Biglang lumabas at tumalsik mula sa kanyang kamay ang napakaraming matatalim na bagay na parang mga palaso, na kulay lila at puti at napakabilis lumipad. Mabilis na umiwas si Dumpil at samalag sa mga dumarating na palaso gamit ang kanyang espada, sa kanyang isipan ay napansin niya at inisip na kahit mahigit 150 metro ang layo, napakalakas at napakabilis pa rin ng mga ito kaysa sa karaniwang palaso. Mas lalo niyang sinuri ang kalaban at napagtanto niya sa kanyang sarili na ang kakayahang ito at antas ng lakas ay kapantay o kahit higit pa sa mga dakilang pinuno ng 7 pamilya ng samahan ng demonyo. Napaisip siya at nagtanong kung ito ba ay ang mismong dakilang ninuno ng Angkang Tang dahil sa antas at kapangyarihang ipinapakita nito na sadyang nakakatakot at kahanga-hanga. Habang nakahanda ang espada at nakatayo sa likuran ng kanyang kasama, nagsalita si Gangwi at ibinahagi ang kanyang nalalaman. Sinabi niyang narinig niya na ang mga taong ito ay kilala bilang pinakamatatag at matitibay na kalooban mula sa lupain ng Zhongyuan, at ang katangian nilang ito ay ang hindi sila lumilingon at tumitingin sa iba maliban lamang sa kanilang tiyak na target at layunin. Sumagot si Dumpil na tiyak na natuklasan at naramdaman na ng mga ito ang maitim at masamang enerhiyang nagmumula sa kanya, kaya naman sila ay naririto at sumusunod. Sa malayo at mataas na bahagi ng kabundukan, biglang may sumabog na dambuhalang lakas at liwanag na tumagos hanggang sa kalangitan. Isang pangkat ng mga tauhan na nakasuot ng kulay berdeng kasuotan ay mabilis na tumakbo at lumapit sa kanilang pinuno habang sumisigaw ng ulat. Sinabi nilang may napakalakas na pagsabog na nangyari at nakita sa kabundukan ng ilaw, at tila napakalaki at nakakatakot ang pangyayaring iyon, ngunit mahigpit at walang pag-aalinlangang iniutos ng kanilang pinuno na huwag nilang pansinin at intindihin iyon, at ang dapat nilang gawin ay magpatuloy sa paghahabol at pagtugis sa tinatawag niyang hamak na kasapi ng samahan ng demonyo. Habang sinasalag ang mga atake na pabuntong hininga si Gangwi habang naramdaman ang matinding panginginig at alon na nagmumula sa malayo, sa kanyang isipan ay napagtanto niya at tinanong kung iyon ba at kung ano kaya ang sanhi ng panginginig na iyon. Agad namang sumagot at nagkumpirma ni Dumpil, at sinabing walang pag-aalinlangan, ang lakas at alon na iyon ay nagmumula mismo sa lugar kung nasaan ang kanilang batang Ginoo. Agad na kumilos at tumakbo habang sumisigaw si Gangwi at nagsasabing kailangan na nilang magmadali at huwag nang mag-aksaya pa ng oras. Sa ibang bahagi, makikita ang isang napakataas at matarik na bundok na nakatayo ng mag-isa sa gitna ng kagubatan, na nababalot ng makapal na ulap at hamog.
Sa ilalim at gitna ng matinding kaguluhan at liwanag, nakatayo si Sorayang habang nakatingin sa nakadepang katawan ni Heavenly Tiger na napaliligiran ng dambuhalang gintong liwanag, habang si Sorayang ay puno ng pagtataka at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa kanyang isipan ay paulit-ulit siyang nagtanong at nagulat dahil nakita niyang nilalanghap at kinukuha ng Heavenly Tiger ang sariling lakas at enerhiya ng kanyang alagad na nakahandusay sa ilalim niya. Kitang-kita ang pagbabago sa katawan at anyo ng matanda habang tumatagal, at ang kanyang balat ay lalong kumulubot at tumanda, habang ang gintong liwanag ay tumatagos mula sa kanyang mga kamay at bibig papasok sa kanyang sarili. Sa isipan ni Sorayang ay napagtanto niya at tinanong kung ang palasyo ng mga hayop ay mayroon din bang ganitong uri ng pamamaraan at sining, na tila katulad ng ipinagbabawal at masamang sining ng pagsipsip ng buhay at lakas na kilala lamang sa samahan ng demonyo. Mas lalong tumindi at lumakas ang liwanag at presensya ni Heavenly Tiger, habang ang kanyang mga mata ay kumikinang ng napakaliwanag at nakakatakot. Sa isipan ni Sorayang ay malinaw niyang nakita at naintindihan na ang nangyayari, ginagawa at inaangkin ng Heavenly Tiger ang lahat ng nakuha niyang lakas at enerhiya upang maging sarili niyang kapangyarihan. Napagtanto ni Sorayang na ang hangin at lakas na nagmumula sa kanyang kaharap ay naging napakalaki, napakalawak, at napakabigat na halos hindi na niya ito matibayang harapin, kahit hindi niya lubos na nauunawaan ang buong pangyayari at dahilan, malinaw sa kanya na kailangan na niyang kumilos at tapusin na agad ang labanan bago pa lalong lumakas si Heavenly Tiger. Sumugod mula sa gilid si Gek habang sumisigaw ng buong galit at puot, tinawag niya si Heavenly Tiger na hamak at masamang nilalang, at mariing inutusan at hinamon itong bitawan agad at alisin ang kanyang mga kamay mula sa katawan ng kanyang anak, habang si Sorayang ay nakatayo sa di kalayuan at nakamasid lamang sa pangyayari. Sa gitna ng matinding liwanag at puwersa, nakaluhod si Heavenly Tiger habang patuloy na sinisipsip at kinukuha ang lakas ni Ju-ong sa ilalim niya. Nagsalita si Gek ng may matinding pagkadismaya at pagtatanong, at sinabing bilang isang dakilang pinuno at Panginoon ng palasyo, hindi niya maunawaan at hindi niya matanggap kung paano nagawang gawin ni Heavenly Tiger ang ganitong kasuklam-suklam na bagay. Dagdag pa niya, nagtanong siya kung ang mga alagad ba ay pinalaki at inalagaan lamang upang gamitin at isakripisyo para lamang sa pagpapatibay at pagtatapos ng sariling sining at kakayahan nito. Mahina at paos na umungol si Heavenly Tiger habang bahagyang lumingon at tumingin kay Gek, walang takot at walang pag-aalinlangang sinabi nito sa kanya na umalis na siya at lumayo, at tinawag siyang hamak at walang kwentang nilalang, habang si Gek ay nanatiling nakatayo. Dahil sa sinabi ay hindi na nakapagpigil si Gek at itinaas niya ang kanyang kamay na puno ng nagliliyab na enerhiya at sumigaw na hinding-hindi niya mapapatawad at hinding-hindi niya palalampasan ang ginawang kasamaan nito. Ngunit bago pa ito kaatake ay inunahan na siya ni Heavenly Tiger sa pag-atake at buong lakas na inilabas ni Heavenly Tiger ang kanyang atake, na lumikha ng dambuhalang pagsabog ng apoy at liwanag na tumama mismo kay Gek. Matapos ang pagsabog, ang paligid ay napuno ng makapal na usok at alikabok, at ang mga bato ay gamulong-gulong at nahulog mula sa matataas na bahagi. Biglang sumigaw at nag-utos si Heavenly Tiger ng buong lakas, at tinawag ang sinumang nabubuhay pa at nakakaligtas, na sabay-sabay silang lumapit at protektahan siya sa lahat ng paraan. Mula sa matataas na bato at bangin, makikita ang mga tauhan na pilit na bumabangon at umaakyat paitaas, habang sumisigaw na ito ay utos ng kanilang dakilang Panginoon ng palasyo, sila ay nagtulungan at nagmamadaling kumilos, at muling sumigaw na kailangan nilang bumangon at lumaban muli kahit gaano pa sila nasugatan at nanghihina. Nakatayo si Sorayang habang nakamasid at napapangiwi sa kanyang nakikita, sa kanyang isipan ay inisip niya na akala niya ay naubos at napatay na silang lahat, ngunit laking gulat niya nang makitang napakarami pa rin sa kanila ang nabubuhay at nananatili. Mas lalong tumindi ang kanyang pag-aalala at pagmamadali habang napagtanto niya na kaunti na lamang ang natitirang oras bago dumating si Dumpil kasama ang buong hukbo at pamilya ng Angkang Tang. Alam niyang kapag dumating sila ay lalong magiging mahirap at mapanganib ang kanyang sitwasyon, kaya naman kailangan niyang tapusin agad ang labanan bago pa mahuli ang lahat, habang ang kanyang pawis ay tumulo mula sa kanyang pisngi. Biglang lumitaw ang isang dambuhalang anino ng tigre na puno ng puot at nakakatakot na liwanag ang mga mata. Sa kanyang isipan, mariing sinabi ni Sorayang na kailangan niyang tapusin at ayusin ang lahat ng ito bago pa dumating ang iba pang kalaban at lumala pa ang sitwasyon. Sa isang iglap, lumitaw din ang isang dambuhalang anino ng Sorrow na kumikinang ng kulay ginto at puti, at ito ay sumalubong at hamarang sa dumarating na tigre. Ang dalawang dambuhalang nilalang ay nagbanggaan sa ere, lumilikha ng matinding ingay at pagsabog na yumanig sa buong paligid, habang si Sorayang ay nanatiling nakatayo sa ibaba, napanganga at nagulat sa biglaang paglitaw nila. Mabilis na kumilos at tumalon palayo ang dambuhalang tigre, habang si Sorayang ay sumigaw at tinawag si Goldie, habang si Goldie ay buong tapang na humaharap sa dambuhalang tigre.
Sumugod ang dambuhalang tigre at umungal ng napakalakas, isang tinig na puno ng galit at hamon, habang ang kanyang mga mata ay lalong kumikinang ng matingkad na pula. Ngunit hindi nagpatinag si Goldie at sumugod rin at lumusob, habang sa kanyang isipan ay nagtanong at nagsabi si Sorayang kung ibig bang sabihin ay sa kanya na at sa kanya lamang nakalaan ang karapatang pumatay at tumapos sa nilalang na ito, agad namang sumagot at pumayag si Sorayang, at sinabing sige at sang-ayon siya, at iniaabot at iniiwan na niya kay Goldie ang hamak na pasang iyon upang ito na ang humarap at tumapos dito. Muling nagbanggaan ang dalawang dambuhalang nilalang, ang matalas na kuko at ngipin ay nagtama at lumikha ng matinding pagsabog at liwanag. Habang nakamasid sa labanan, nagsalita si Sorayang at sinabing bagaman napigilan at napamahala na nila ang malaking tigre, ang tunay at mas malaking problema ay ang matandang tinatawag niyang Ginoong Pusa. Bumaling siya at tumingin kay Heavenly Tiger na nakaluhod pa rin sa gitna ng mga bitek-bitek na lupa, at sa kanyang isipan ay puno ng galit at pagkamangha habang nakikita niyang mabilis na gumagaling at naghihilom ang mga sugat at katawan ng hamak na nilalang na ito. Dagdag pa niya, nakita niyang ang lakas at enerhiyang lumalabas mula rito ay unti-unting nagiging matatag at buo, at alam niyang sa sandali lamang ay makukumpleto na nitong masipsip at kunin ang buong buhay at lakas ng kanyang alagad. Napuno siya ng matinding desisyon at mariing sinabi sa kanyang sarili na hindi niya maaaring hayan at hindi niya hahayaang mangyari, at matapos ang bagay na ito, mabilis niyang hinawakan at hinanda ang kanyang espada. Sa huling sandali, sumugod si Sorayang habang ang kanyang buong katawan at espada ay napaliligiran ng matingkad na pulang liwanag at enerhiya, kasabay nito ay nagpakawala na siya ng sunod-sunod na atake. Sumugod ang mga tauhan ni Heavenly Tiger habang sumisigaw ng utos na protektahan ang kanilang pinuno sa anumang halaga. Sila ay buong tapang na hamarang at tumanggap ng mga matitinding tama at sugat mula sa mga atake ni Sorayang, habang ang iba ay napabulalas ng sakit at daing dulot ng lakas ng mga hampas. Sa kabila ng panganib at kamatayan, hindi sila umatras at patuloy na nagbigay ng kanilang buhay at lakas para lamang mailigtas at matakpan ang kanilang Panginoon ng palasyo. Habang nakamasid at nakikipaglaban, napuno ng pagtataka at hindi makapaniwala si Sorayang sa kanyang nakikita, sa kanyang isipan ay paulit-ulit niyang tinanong at inisip na handa nilang isakripisyo at ibigay ang sarili nilang mga buhay at kaligtasan upang lamang matakpan at mailigtas ang taong iyon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at puno ng pagkamangha habang nakikita ang wagas na katapatan at pagmamahal ng mga tauhan sa kanilang pinuno, isang bagay na hindi niya inaasahan at hindi niya lubos na maunawaan. Ang mga tauhan ay muling sumigaw ng utos at paghihikahos, na nagsasabing huwag silang atras at huwag bibigay kahit gaano pa kalakas ang kalaban. Nagtulungan sila at nagpasya na sabay-sabay silang kumilos at lumaban upang magkaroon sila ng lakas at pagkakataon na harapin ang dumarating na panganib. Ang bawat isa ay humanda at bumuo ng pader ng katawan at lakas sa paligid ni Heavenly Tiger, handang salubungin ang anumang atake kahit ito ay magiging huli nilang gawain. Dahil sa kanilang matinding pagtatanggol at pagharang, tumigil saglit si Sorayang at nagsalita ng may matinding puot at hamon. Sinabi niya sa kanila na ibig ba nilang sabihin ay kahit ano pa ang mangyari at kahit anong gawin niya ay pipigilan at haharangan pa rin nila siya hanggang sa huli. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at lumilikha ng bitek sa lupa sa bawat pagtapak. Hindi nakintento at lalong nagalit si Sorayang, sumigaw siya ng buong lakas at tinawag silang mga hamak at walang kwentang nilalang. Sa isang iglap ay inilabas niya ang kanyang pinakamalakas at nakakatakot na pamamaraan, kamaunang kidlat ng makalangit na demonyo. Ang kanyang buong katawan ay napaliligiran ng dambuhalang pulang enerhiya at liwanag na hamampas at yumanig sa buong paligid. Ang lakas ng atake ay tumama sa mga humaharang na tauhan, na nagdulot ng matinding pagsabog at pagliparan ng mga bato at alikabok sa lahat ng direksyon. Matapos ang matinding pagsabog at liwanag, napahinto si Sorayang at napabulalas ng pagtataka at pagkalito. Sa kanyang isipan ay tinanong niya ang kanyang sarili kung ano ang nangyari at kung ano ang kanyang nakikita. Habang nakatayo at nagmamasid, naramdaman at nakita ni Sorayang ang pamilyar na lakas at enerhiya na humalos sa ibang uri ng nakalalasan at masamang kapangyarihan. Agad niyang naintindihan at napagtanto na ito ay senyales at tanda ng pagdating ng mga kalaban, at sa kanyang isipan ay sinabi niyang malinaw na at halos narito na si Dumpil kasama ang buong hukbo at pamilya ng Angkangtang. Dahil sa banta ng pagdating ng mga bagong kalaban, mabilis na nakapagdesisyon si Sorayang at sa kanyang isipan ay sinabi niyang kailangan muna niyang ilayo at isakatapusan ang nakatali at nakuha nilang bihag bago pa sila mapaligiran at mahuli. Muli siyang sumugod at lumipad ng mabilis patungo sa kanyang layunin. Habang tumatakbo at lumalaban, sumigaw si Sorayang at mariing inutusan ng lahat na umalis at umusad palayo sa kanyang dinadaanan. Iwinasiwas niya ang kanyang espada, habang inamaan at tinulak ang lahat ng humaharang sa kanya, habang ang mga tauhan ay napabulalas ng sakit at nipaurong dahil sa lakas ng kanyang mga hampas.
Kasabay nito ay dahan-dahan na umaangat ang mga bata sa paligid. Habang dahan-dahan niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan. Dahan-dahang lumulutang sa ere ang prinsesa habang nakapalibot sa kanya ang mga nagliparang piraso ng bato. Sa isang iglap, mabilis na kumilos si Sorayang at hinawakan ng mahigpit ang prinsesa. Habang hawak ang prinsesa, sumigaw ng malakas at puno ng pagmamadali si Sorayang, tinawag niya ang pangalan ni Goldie ng buong lakas. Sa gitna ng matinding labanan, si Goldie ay buong lakas na hamampes at sinugitan ang dambuhalang tigre gamit ang kanyang matatalas na kuko. Matapos matalo at maitaboy ang kalaban, mabilis na bumaba at lumapag si Goldie sa harapan ni Sorayang, habang karga ni Sorayang ang prinsesa sa kanyang mga kamay. Inutusan niya si Goldie na kunin at dalhin agad ang prinsesa na nasa kanyang mga bisig at umalis na sila sa lugar na iyon, habang si Goldie ay dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig. Mabilis na tumalon si Goldie at humarap sa ibang direksyon, habang nagsasalita si Sorayang ng may halong galit at pagtanggap, at sinabing kahit paano ay natupad at nagawa niya ang kanyang pangako, habang tumingin siya kay Goldie at sumigaw ng pangako at tiwala, na sinasabing lubos niyang pinagkakatiwalaan at inaasahan ang kakayahan ng kanyang kasama. Sa malayo at mula sa itaas, makikita ang buong lawak ng pinsala at kaguluhan sa lugar. Ang dambuhalang tigre ay nakatayo pa rin ngunit nasugatan at nanghihina, habang si Heavenly Tiger ay nakadapa sa gitna ng bitek-bitek na lupa, patuloy pa rin sa kanyang ginagawa. Si Sorayang ay nakatayo sa ibang bahagi, at ang mga tauhan ay patuloy na umaakyat. Isang malapad at napakalaking mata ang bumuka ng dahan-dahan, na puno ng matingkad na liwanag at matinding puot. Habang nakatayo at hawak ang kanyang sandata, nagsalita si Sorayang ng may pang-uuyam at hamon. Tinanong niya ang nakaharap sa kanya kung gising na ba ito at handa na bang lumaban, gamit ang pangalang tinawag niya rito na Ginoong Pusa. Kasabay nito ay dahan-dahang gumalaw si Heavenly Tiger at lumingon, ang kanyang mga mata ay kumikinang ng matinding liwanag. Sa di kalayuan, nakita at napagtanto ng mga tauhan ang paggising at pagbabalik ng lakas ng kanilang pinuno, at sumigaw sila ng buong lakas upang ipaalam sa iba. Sinabi nilang bumangon na silang lahat at maghanda, dahil gising na at muling nakatayo ang kanilang Panginoon ng palasyo, habang si Sorayang naman ay nanatiling matatag at seryoso. Si Heavenly Tiger ay dahan-dahang tumayo mula sa gitna ng mga bitek-bitek na lupa, ang kanyang katawan ay napaliligiran ng dambuhalang enerhiya at liwanag, habang siya ay gumagalaw. Nagsalita siya ng mabagal ngunit puno ng bigat at pagtataka. Tinanong niya kung sinabi ba nito na siya ay ang ikatlong batang Ginoo ng samahan ng demonyo. Sa kanyang isipan, malinaw na napagtanto at sinuri ni Sorayang ang kanyang sitwasyon at kalagayan. Alam niyang sa kanyang harapan ay nakatayo ang makapangyarihang Panginoon ng palasyo ng mga hayop, at sa kanyang likuran naman ay nakapalibot at nakahanda ang mga piling mandirigma at hukbo ng nasabing palasyo. Napagtanto niyang ito ay labanan na may kalaban sa magkabilang panig, isang mahirap at mapanganib na sitwasyon kung saan kailangan niyang maging maingat at matalino sa bawat hakbang. Si Heavenly Tiger ay lalong lumakas at tumindi ang kanyang puot, sumigaw siya ng buong lakas at galit na sinasabing puputulin at wawasakin niya si Sorayang ng maliit na piraso hanggang sa wala nang matira. Sa gitna ng panganib at masalimuot na sitwasyon, nagsalita at nagpasya si Sorayang sa kanyang sarili, at inisip niya na ang tanging solusyon at paraan sa ganitong hindi kanais-nais at mahirap na kalagayan ay ituring at gamitin ang buhay ng lahat ng naririto na parang mga taya sa sugal, at pilitin silang sumabak at tumaya sa larong ito ng buhay at kamatayan. Sa isang iglap, lumiwanag ang mga mata ng dragon sa kanyang malaking espada. Tinanong ni kung nais ba talaga ni Heavenly Tiger na siya ay patayin at wakasan. Biglang naramdaman ni Heavenly Tiger ang bagong lakas at kapangyarihan na lumabas mula kay Sorayang, at napuno siya ng matinding gulat at pagtataka. Ngumiti ng nakakabahala at puno ng kumpiyansa si Sorayang, at nagsalita ng may pang-uuyam at tiyak na sinasabing huli na ang lahat at huli na ang lahat ng gagawin nito. Sa huling sandali, tumayo si Sorayang sabay bagsak sa kanya espada sa harapan, at nagsalita ng malakas at matatag na sinasabing ang lugar na ito ay mawawala at maglalaho na ngayon din. Ang buong paligid ay napuno ng dambuhalang pulang liwanag at enerhiya na tumataas at kumakalat sa lahat ng dako, habang si Heavenly Tiger ay nakatayo sa ibaba, nakatingala at napuno ng matinding gulat at takot. Sa isang iglap, buong lugar ay yumanig at napuno ng matinding pagsabog habang ang malalaking tipak ng bato ay nagliparan paitaas at sa lahat ng direksyon. Sa gitna ng nagliparang mga bato at makapal na alikabok, makikita si Heavenly Tiger na itinapon at inihagis ng napakalakas na puwersa. Kasabay ng kaguluhan, si Sorayang ay nasa gitna mismo ng pagsabog at pagguho, habang siya ay inihahagis ng kanyang sariling nilikhang lakas. Matapos ang matinding pagguho at pagsabog, ang dating mataas at matarik na bundok ay nagmistulang nawala at naging patag na lupa lamang, na puno ng mga basag na bato at makapal na usok.
Ang dalawang ay mabilis na lumapag sa gitna ng mga gumuhong bato at alikabok, habang sumisigaw at tumatawag sa pangalan ng kanilang kasama. Sumigaw si Gangwei sa pangalan ni Rin, habang si Dumpil sumigaw sa kanyang Panginoon, parehong puno ng pagmamadali at pag-aalala. Nang sila ay makalapag at makita ang lawak ng pinsala at kaguluhan, napabuntong hininga si Dumpil at nagsalita ng may halong gulat at pasasalamat. Sa isang iglap, mabilis na lumipad at dumaan sa kanilang harapan si Goldie. Lalong tumindi ang kanilang gulat nang makita nilang ang dambuhalang nilalang na iyon ay ang gintong Zorro na kanilang kilala. Sumigaw si Dumpil sa pangalan ni Goldie, habang nakikita nilang ito ay may bitbit na katawan ng isang tao. Dahan-dahang inilapag ni Goldie at maingat na ibinaba ang katawan ng prinsesa na walang malay. Napabulalas ng gulat si Gangwei sa pag-aalala nang makita kung sino ito. Agad na lumuhad at kinuha ni Gangwei ang kanyang kapatid na babae sa kanyang mga bisig, habang sumisigaw at tinatanong ito kung maayos ba ang kanyang kalagayan at kung siya ay nakakarinig pa ba. Lumapit si Dumpil at humarap ng diretso kay Goldie, at sumigaw ng puno ng pagmamadali at pag-aalala habang tinatanong ito kung nasaan ang kanilang batang Ginoo. Sabay silang lumingon at tumingin sa likuran, kung saan makikita ang dambuhalang tambak ng mga bato na nagmumula sa pagguho. Nagsalita ng mahina si Gangwei at puno ng pag-aalinlangan, na iniisip at nagtatanong sa kanyang sarili kung nasa ilalim ba ng lahat ng iyon at nakabaon sa ilalim ng mga bato ang taong kanilang hinahanap. Sa kanyang isipan, mariing sinabi at itinakda ni Dumpil na walang paraan at hindi ito maaaring mangyari. Paulit-ulit niyang sinabi sa kanyang sarili na hindi niya maaaring mawala at hindi niya hahayaang mawala ang taong iyon sa ganitong paraan lamang. Kasabay nito ay ang kanyang mga mata ay kumikinang ng matinding liwanag at ang kanyang buong katawan ay napuno ng lakas at pagnanais na kumilos, dahil alam niyang kung wala na ang taong iyon ay wala na rin ang kahulugan at halaga ng kanyang buhay at pag-iral. Mula sa kanyang likuran ay lumitaw ang isang dambuhalang anino ng gintong nilalang na puno ng liwanag at kapangyarihan. Humawak ng mahigpit si Sorayang sa kanyang espada at humanda sa pag-atake, habang sumisigaw ng buong lakas at matatag na sinasabing ililigtas niya ang taong iyon anuman ang mangyari at kahit anong sakripisyo ang kailangan niyang gawin. Buong lakas at bilis na hamampas at tumagpas si Dumpil ang kanyang espada, lumilikha ng dambuhalang alon at liwanag na tumagos at humawi sa lahat ng nakaharang na malalaking bato at lupa. Ang buong paligid ay yumanig, habang ang ingay ay naririnig hanggang sa malayo. Nakatingin si Gangwei at nakamasid sa ginagawa ni Dumpil, bigla siya sumigaw ng malakas at puno ng pagpigil habang tinawag niya si Dumpil. Paulit-ulit niyang sinabi na itigil na ito at huminto na dahil baka lalo lamang lumala ang sitwasyon at magdulot ng mas malaking kapahamakan. Habang nakayakap sa kanyang kapatid na babae na walang malay, muling siyang nagsalita at may napansin na isang kakaibang galaw at pangyayari sa gitna ng tambak ng mga bato. Sinabi niya ng mahina ngunit malinaw na mayroong gumagalaw at mayroong buhay sa kabilang panig. Mula sa ilalim at gitna ng matinding ulap, may isang malaking anino ang dahan-dahan lumalabas. Nakatayo lang si Goldie at nakamasid lamang habang ang kanyang mga mata ay kumikinang ng kulay ube at lila, puno ng matalim at matinding tingin na parang alam na niya kung ano ang susunod na mangyayari at kung sino ang lalabas mula sa usok. Dahan-dahang lumitaw ang dambuhalang anino ng isang puting tigre, habang ang bawat hakbang nito ay mabigat at puno ng puot, habang ang kanyang mga mata ay kumikinang ng matingkad na pula. Pinagmasdan lamang sila ng dambuhalang tigre. Sa harapan, nanatiling nakahawak si Dumpil ng mahigpit sa kanyang espada, ngunit ang kanyang mukha ay napuno ng gulat at pagkamangha habang nakikita ang lumalabas na nilalang. Naisip at nasabi niya sa kanyang sarili na ito ay isang tigre, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita dahil sa laki at lakas ng nilalang na kanilang kaharap ngayon. Ngunit bigla na lang itong umatungal at bumangsak sa kanilang harapan. Kasabay nito ay may dahan-daang lumitaw at umusad ang isang pares ng kamay na puno ng mga galos. Sabay na lumingon ang dalawa at tumingin sa pinanggagalingan ng tunog at galaw, at pareho silang napanganga at hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Lumitaw ng buo si Sorayang mula sa ilalim ng mga guho, ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat, dugo, at dumi, ngunit siya ay nakangiti ng nakakaloko at puno ng kumpiyansa. Habang siya ay umaahon, nagsalita siya ng may halong hirap ngunit matatag, at sinabing matagumpay ang kanyang sugal at diskarte. Dagdag pa niya, mariing ibinunyag at sinabi niyang siya ay buhay pa at nakatayo pa rin, na tinutuya ang lahat ng nag-akala na siya ay matatapos na.